Alam mo, maswerte kayo dahil nasa inyo ang batang ito. Siya ang magiging tagapagtanggol ninyo at saka siya ang magiging instrumento para mas maging magaan ang buhay ninyo. Wika ni Mang Bimbo. Kaya nga, siguro kung sa iba siya napunta, baka hindi ito ang aming kapalaran. Tugon naman ni Biloya. Noong mga panahong yun, nagkungwari si Lolo Virgil, nakakagising pa lamang niya. Dahil doon biglang natahimik ang dalawang lalaki at itinigil nila ang kanilang usapan. Dahil gising na si Lolo, pinag-usapan nila ang kalabaw na siyang ipapaalaga sa kanila ni Mang Bimbo. Natuwa naman si Lolo at sumilip siya sa bintana. Napangiti na lang si Lolo Virgil nang makita niya ang kalabaw. Noong mga panahong yun, sa halip na umuwi ay nagkayayaan pa ang dalawang lalaki na uminom ng tuba. Wala namang nagawa si Lolo Virgil kung hindi ang hintayin ang kanyang ama. Kalaunan, hindi nila namalayan ang oras at umabot na sila ng gabi. Nakaramdam ng pagkabagot si Lolo Virgil kaya nag-isip siya kung ano ang kanyang maaaring gawin ng mga sandaling yun. Habang nag-iinuman ang dalawa, nagpasya ang aking abuelo na tumambay sa labas ng bahay ni Mang Bimbo. Malamig kasi ang hangin doon kaya naisipan niyang masarap magmuni-muni noon. Nang nasa labas na siya, nagpasya siyang tumambay sa lilim ng isang puno. Naupo siya sa ugat at napasandal sa mismong puno. Habang nakasandal sa puno ang aking abuelo, napaisip siya tungkol sa dalawang aling iyon. Sino kaya yung mga yun? Bakit parang may malakas silang kapangyarihan? Tanong ni Lolo sa kanyang sarili. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip nang mapansin niyang biglaan ang pag-iba ng ihip ng hangin. Ang malamig na hangin ay naging maalinsangan at parang may kasama ng mabahong amoy iyon. Parang mapanghiyon na parang may pagkadumi ng manok ang samyo. Sa kadahilanang iyon, nagpalinga-linga ang aking abuelo at nagmatsyag siya sa kanyang paligid. Teka, wala namang kakaiba, sabi niya sa kanyang sarili. Subalit dahil hindi siya kumbinsido, umalis siya sa kanyang pwesto. Nagpalinga-linga siya upang hanapin kung ano ang posibleng pinagmumulan ng nasabing samyo. Naisip pa ni Lolo na baka kalabaw iyon, pero hindi naman daw ganoon ang amoy ng kalabaw. Walang ano-ano, nakaramdam ng init ng kanyang katawan si Lolo. Dahil doon naisip niyang baka may aswang sa paligid. Dali-dali siyang bumalik sa loob ng bahay ni Mang Bimbo at saka sinabi sa kanila ang kanyang napansin sa paligid, maging ang pag-init ng kanyang katawan. Baka may dumaang aswang at hindi mo lang napansin, sabi ni Mang Bimbo. Noong mga sandaling yun, bumaba silang tatlo. Inilawan nila ang paligid ng bahay ni Mang Bimbo, subalit wala naman silang nakikita. Ilang minuto silang nanatili doon hanggang sa naisipan nilang wag na lamang pansin ang bagay na yun. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pag-iinuman. Samantalang si Lolo Virgil naman ay nakadungaw lang sa bintana at saka napatitig sa labas. Kung may aswang kapag ganoon ang amoy, ibig sabihin nandito lang yun sa paligid, sabi niya sa kanyang sarili. Nang mawaring hindi man lang nawawala ang mabahong samyo na kanyang naaamoy. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagdungaw si Lolo Virgil nang may mapansin siya sa hindi kalayuan. Medyo nagsisimula na kasing lumiwanag ang paligid dahil sa bilog na buwan na unti-unting pumapaitaas sa kalangitan. Napakusot na lang siya sa kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. May nilalang kasing parang may mahabang buhok na nakalutang sa hindi kalayuan at parang nakamasid sa kanila. Nang una ay hindi na muna niya iyon pinansin ni Lolo Virgil. Subalit nang makita niyang nagbabaga ang mga mata ng nasabing nilalang, doon na siya bahagyang nataranta. Tatay Biloy, may nilalang sa labas ng bahay.
Tignan po ninyo, dali! Pagkatapos sabihin ni Lolo Virgil ang mga katagang yun, agad na lumapit ang dalawang lalaki sa bintana. Napadungaw na rin sila doon at narinig na lamang ni Lolo na napamura si Mang Bimbo. Walang hiya talaga yung magkapatid na yan. Pakisara na lang ng bintana. Tiyak, naaakit sa inyo iyan dahil dayo kayo rito. Sambit ni Mang Bimbo. At napatango naman ang aking abuelo at agad na isinara ang bintana. Pagkatapos niyang isara ang bintana, napako siya sa kanyang kinatatayuan. Nakarinig kasi siya ng mga ingay sa ibabaw ng bubungan ng bahay ni Mang Bimbo. Ayon kay Lolo, parang tubig daw iyon na umaagos sa ilog at maihahalin tulad din sa lagaslas ng dahon sa tuwing umiihip ang malakas na hangin. Tiyak na kayo ang sadya ng mga yan. Marahil nawari nilang may kakaiba sa inyo, Virgil. Lalo na sa'yo. Sabi ni Mang Bimbo. Nang mga panahong yon, naupo na lang si Lolo at nagpa siyang manahimik. Nagmatsyag na lang sila sa paligid at nang umusal si Mang Bimbo ng pangtigalpo sa mga aswang, parang mga takot na aso na nagsialisan ang mga yon. Inakala nila Lolo Virgil na aalis na ang mga aswang na yon. Subalit laking gulat na lang nila nung may humampas ng malakas sa bintana. Ilang ulit iyong ginawa kaya napasigaw si Mang Bimbo. Hindi talaga kayo titigil? Pasasabugin ko kayo riyan. Subalit sa halip na matinag ay parang sinasadya pa ng mga aswang na yon na hampasin at kalabugin ang bintana ng bahay ni Mang Bimbo. Dahil doon muling sumigaw ang lalaki. Susunugin ko ang mga buhok ninyo, mga walang hiyang kubot kayo. Medyo diniinan na ni Mang Bimbo ang pagsambit niyang katagang yon. Kaya nang marinig iyon ng aswang ay agad silang umalis. Tuluyang naging tahimik ang paligid nila, kaya kahit paano ay nakampante sila Lolo Virgil. Talaga palang mga aswang ang mga yon, sambit ni Lolo Virgil. Baka kung may anong natipuan sa'yo at sinusubukan nilang makuha yon, sabi pa ni Mang Bimbo. Napatawa na lang ang mag-ama sa sinabing iyon ng lalaki. Sinabi ni Biloy na hindi nila hahayaang makuha ng mga yon ang kung anumang pakay nila kay Lolo Virgil. Ipinagpatuloy ng dalawa ang pag-iinuman hanggang sa tuluyan nilang maubos ang tuba at alak ni Mang Bimbo. Nang mga sandaling yon, nagpaalam na sina Lolo na uuwi na. Subalit pinigilan sila ng lalaki. Mas maigi siguro. Dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Baka kasi sundan pa kayo ng mga aswang na yon. Wika nito. Napailing na lang si Biloy. Hindi maaari. Pag-isa lang kasi ang aking asawa sa aming bahay at baka kung anong mangyari sa kanya roon, sabi ni Biloy. Isa pa, kayang-kaya ni Virgil ang mga aswang na yon. Hindi ko naman siya pababayaan eh. Napatango si Mang Bimbo noong mga sandaling yon at saka hinayaan na lang ang mag-ama. Sinamahan niya sina Lolo Virgil at Biloy patungo sa labas ng kanyang bahay. Pinuntahan nila ang kalabaw na siyang ipapaalaga nito sa mag-ama. Noong naroon na sila, sinabi ni Mang Bimbo na wag silang magpakakampante sa magkapatid na kubot na iyon dahil may taglay silang kakaibang lakas. Napatango na lang sina Lolo Virgil. Dahil medyo malalim na ang gabi, nagpa siya nang umalis ang mag-ama na hila-hila ang kalabaw ni Mang Bimbo. Mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi, sambit pa ng lalaki noong nagsimula na silang maglakad na dalawa. Nagpatuloy sina Lolo Virgil at Biloy sa kanilang paglalakad. Hindi naging alintana sa kanila ang banta ng aswang sa kanilang paligid. Kahit na may kutob pa rin si Lolo na baka sugurin sila ng nilalang. Hindi na nila iyon inintindi pa. Naglakad na lang sila pauwi habang nagmamatsyag sa paligid. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad noong makaamoy ng sobrang nakakasulasok na samyo si Lolo Virgil. Dahil doon, tinanong niya ang kanyang kinikilalang ama kung naaamoy din ba niya iyon. Nang una ay napapailing si Biloy, subalit nang lumaon,
Tumango na rin siya kay Lolo. Tiyak na nasa paligid lang natin ang mga aswang na yon. Ihanda mo ang iyong sarili at baka tambangan tayo nun, sabi ni Biloya. Tumango naman ang aking abuelo sa sinabi sa kanya ni Biloya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa malapit na sila sa ilog. Nang kita na nila ang pangpang, biglaan na lang silang napatingala sa langit. Umihip kasi ang malakas na hangin na may kasamang mabahong amoy. Lumagaslas na rin ang mga dahon ng mga puno. Kaya lalo na silang naalarma. Mas lalong binilisan ng dalawa ang kanilang paglalakad hanggang sa nakatawid na sila sa ilog. Nang nakalusong na sila sa tubig, bigla silang napatingala nang may marinig silang ingay. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya sinipat nilang maigi ang himpapawid. Sa tulong ng sinag ng buwan, kitang-kita nila ang dalawang nilalang sa ibabaw. Noong una ay inakala nilang mga ulap iyon, subalit nang lumaon na pagtanto nilang buhok ng dalawang aswang yun. Mga kubot yan! Sigaw ni Biloya. Hindi naman umimik si Lolo Virgil. Nakiramdam lang siya sa kanyang paligid dahil nagsisimula ng uminit ang kanyang pakiramdam. Dahil palutang-lutang sa ibabaw nila ang dalawang kubot, binilisan nila ang kanilang paglalakad hanggang sa marating nila ang kabilang pampang. Noon naroon na sila, napalingon sila sa bahagi kung saan nakalutang ang dalawang kubot. Naroroon pa rin sila sa kanilang pwesto, pero alam ni na Lolo na nagmamatsyag ang mga yun sa kanila. Huwag lamang kayong lalapit dito. Pagsisisihan ninyo kung ano mang gagawin ninyo, sabi ni Lolo Virgil sa kanyang sarili. Naglakad pa silang dalawa ni Biloya hanggang sa makarating sila sa bahaging wala na ang puno at kapatagan na lang. Matatanaw na nila ang kanilang bahay, kaya mas lalo nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Subalit, makalipas lang ang ilang sandali, nakarinig ulit sila ng paghuni ng parang may kung anong umaagos. Alam ng mag-ama kung ano yun, kaya nagpalinga-linga sila sa kanilang paligid. Makalipas ang ilang sandali, biglang may dumaan sa kanilang uluhan. Agad naman silang napayuko. Tinignan iyon ni Lolo Virgil, subalit sobra ang bilis ng bagay na yon. Ang tanging napansin lang ng aking abuelo doon ay parang malaking kumot na dumaan sa kanilang uluhan. Ang mga kubot. Virgil, maghanda ka, sigaw ni Biloya, sabay bunot ng kanyang itak na nasa tagiliran niya. Muli silang nagpalinga-linga sa itaas, pero hindi na nila nakita pang dumaan ang dalawang aswang. Walang ano-ano, lumakas ang kabog ng dibdib ni Lolo. Ramdam din niya ang pakislot ng kanyang mutya ng kampana. Dahil doon, naging doble pa ang pakiramdam ng aking abuelo sa paligid. Isang malakas na sigaw ang namutawi sa bibig ni Biloya nang bigla ang may dumaan sa kanyang ibabaw at dinagit siya. Sa kabutihang palad, naging mabilis ang reaksyon ni Lolo Virgil. Kumapit siya sa paa ng kanyang ama-amahan, kaya maging siya ay nadagit ng kubot. Subalit lumipas lang ang ilang sandali, biglaan silang ibinaba ng nasabing aswang. Akmang lilipad na sana ang nilalang na iyon nang mapasigaw si Lolo. Huwag mong bitawan ang aswang! Hindi yan makakalipad dahil mabigat tayong dalawa! Alam ni Lolo na dahil sa mutya ng kampana niya, hindi sila kayang buhatin ng kubot na yon. Nang nasa lupa na sila, mabilis na gumalaw si Lolo at nilapitan ang aswang. Nung una ay sobrang higpit ng pagkakahawak ni Biloy sa aswang. Subalit nang mapansin niyang gumalaw ang buhok ng kubot at unti-unting lumalapit sa kanyang muka, doon na siya bumitaw. Pabuti na nga lang at malapit na roon ang aking abuelo at nagawa niyang hawakan ang aswang, kaya hindi iyon nakapalaga. Kitang-kita ni Lolo ang paggalaw ng mga buhok ng kubot habang nakangisi iyon at naglalaway na nakatitig sa kanya. Papatayin kita! Sigaw ni Lolo.
Lalo pang nang init ang pakiramdam ni Lolo Virgila noong magsimulang gumapang sa kanyang katawan ang buhok ng kubot. Pilit na nagpumiglas si Lolo, pero sobrang agresibo ng aswang na yun. Nagawa noon na puluputan ng kanyang buhok ang buong katawan ng aking abuelo. Pilit na sumisigaw noon si Lolo Virgil sa kanyang tatay Biloy upang siya ay tulungan, pero walang boses na kumakawala sa kanyang lalamunan. Pahigpit noon ng pahigpit ang pagkakapulupot ng buhok ng kubot sa kanyang katawan. Walang ano-ano nakaramdam ang aking abuelo nang may kung anong pumapasok sa butas ng kanyang tenga. Dahil doon, pilit siyang nagpumiglas. "Hindi ako magpapatalo sa'yo. Papatayin kita. Papatayin ko kayo," sabi ni Lolo sa kanyang sarili. Noong mga panahong yun, agad na nag-ipon ng kanyang pwersa si Lolo Virgil. Pinakiramdaman niya ang kanyang braso kung saan nakabaon ang mutya ng kampana. Dahan-dahan nag-ibayo ang kanyang lakas noon hanggang sa parang nilukob ang kakaibang enerhiya sa kanyang buong katawan. "Papatayin kita!" Pagkawika ni Lolo ng mga katagang yun, mabilis niyang ginamit ang buong pwersa niya upang makawala sa mabangis na buhok ng kubot. Walang ano-ano, dahil sa kanyang ginawang pagpiglas ay nakawala siya mula sa buhok ng naturang nilalang. Humagigik ang aswang nang makitang pawis na pawis ang buong katawan ng aking abuelo. Halos mandiri si Lolo dahil sa nakakasulasok na amoy ng buhok ng nilalang. Nang mga sandaling yun, inihanda ng aking abuelo ang kanyang sarili kung ano man ang pag-atake ng aswang na gagawin sa kanya. Nasa ganoong sitwasyon si Lolo Virgila nang mapalingon siya sa paligid. Laking gulat na lang niya nang malaman niyang wala roon ang kanyang tatay Biloy at ang kalabaw na pinagkatiwala sa kanila ni Mang Bimbo. Noong mga sandaling yun ay nawari din niyang wala na siya sa lugar na kanilang tinatahak. "Walang hiya ka! Nasaan ako?" sigaw ni Lolo sa aswang na kubot. Subalit sa halip na sumagot, humagikgik lang ang aswang. Nagpalinga-linga din iyon sa paligid at habang ginagawa niya iyon ay gumagalaw-galaw ang kanyang buhok. Dahil naisip ni Lolo na kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili upang mahanap ang kanyang tatay Biloya, naging seryoso na siya. Hinugot na rin niya ang kanyang itak at inihanda ang kanyang sarili sa kung anumang pag-atake ng nasabing nilalang. Umatake ka at nang malaman natin kung hanggang saan ang kaya mo," sigaw ni Lolo sa aswang. Nang mga sandaling yon, naging malapad ang ngiti ng nilalang at kitang-kita ni Lolo Virgila ang kanyang mga pangil. Mas naging mabilis din ang paggalaw ng kanyang buhok habang nakatutok ang bawat dulo noon kay Lolo. Sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, lumapit sa kanya ang bawat hibla ng buhok ng nilalang. Subalit ang lahat ng kaya niyang iwasan ay iniiwasan niya. Subalit noong muntikan na siyang matusok ng iilang hibla ng buhok, doon na niya pinagtataga ang mga yon. "Kakalbuhin kita, aswang ka!" sabi ni Lolo. Alam ni Lolo na hindi siya titigilan ng aswang kung hindi siya lalaban dito ng seryosohan. Kaya mabilis siyang gumalaw. Pagkaatake ulit ng kubot sa aking abuelo, walang pagdadalawang isip niyang hinawakan ang buhok nun. Hindi na tinag si Lolo Virgila kahit pa sobrang lakas at talim ng buhok ng kubot na yun. Alam kasi niyang kaya niyang tapatan at higitan ang kung anumang lakas ng kanyang kalaban. Gamit ang dalawang kamay niya, hinawakan niya ng mahigpit ang buhok ng nilalang at tinansya niya kung hanggang saan aabot ang kanyang tinataglay na lakas. Noong magawa na ng aking abuelo na malaman ang lakas ng aswang, hindi na siya nagdalawang isip pa. Gamit ang buong puwersa niya, pinaikot-ikot niya sa ere ang nasabing kubot. "Ang dapat sa'yo mamatay!" Mas lalo pang naging malakas ang pagpapaikot ni Lolo Virgila sa nilalang na iyon. Kalaunan,
Nang mawari niyang parang nahihilo na ang aswang, walang pagdadalawang isip niyang binitawan yun. Tumilapon ang kubot at kaagad na napabangon. Kitang-kita ng aking abuelo ang mangha sa mukha ng aswang na marahil ay dahil sa kakaibang lakas ng aking lolo. Nagulat ka ba ngayon? Ngayon, mas kailangan mo na matakot dahil binuhay mo ang birtud ng mutya na nakabaon sa aking katawan. Wika ni Lolo Virgila. Natulala ang aswang subalit ilang sandali pa naging mabalasik ulit ang kanyang muka. Alam ni Lolo Virgila na naghahanda na naman iyon sa kanyang pag-atake. Kaya nakiramdam ang aking abuelo sa isang pagkisap mata ni Lolo Virgila. Naging mabilis ang paggalaw ng mga buhok ng aswang. Parang nag-ibayo ang pagiging mabangis noon. Kaya inihanda ni Lolo ang kanyang itak. Ang labis na ipinagtataka ng aking abuelo noong mga panahong yun, parang mas naging mahaba pa ang buhok ng nasabing nilalang. Mas naging mayabong din ang buhok noon na halos hindi na makita ng aking abuelo ang paligid. Isa kang ang kubot, sabi ni Lolo at napailing siya. Nang makita niyang muling gumalaw ang mga buhok na iyon at parang papalapit sa kanya, naging alisto ang aking abuelo. Sa halip na puntiryahin ang mga hibla ng buhok ng nilalang, nagpasya siyang atakihin ang mismong kubot. Pagkaatake ng buhok ng kubot sa kanya, ay mabilis ding tumakbo si Lolo upang sugurin ng pagtaga ang kubot. Dahil halos lahat ng buhok ng nilalang ay umaatake sa buong paligid at nakapalibot sa katawan nito, hindi ito agad na aksyonan ang ginawang pag-atake ni Lolo Virgila. Nagawang tagain ng aking abuelo ang aswang sa kanyang dibdib at kitang-kita ni Lolo na nasugatan iyon. Malalim ang naging sugat ng aswang, subalit labis-labis ang pagtataka ng aking Lolo Virgila nang makita niyang unti-unting naghihilom ang sugat ng nilalang. Dahil sa nakitang iyon ng aking abuelo, muli niyang tinaga ang aswang. Pero sa pagkakataong yun, nagawang puluputan ng mga buhok nito ang kamay ni Lolo. Sobrang talim ng buhok ng nilalang na iyon, subalit kahit anong pagpupumilit ng aswang ay hindi niya magawang sugatan ang aking abuelo. Dahil hindi nakabalanse si Lolo Virgila, nabuwal siya sa lupa. Namulagat na lang ang kanyang mga mata nang biglang lumutang paibabaw ang aswang habang nakatitig pa rin sa kanya. Tumutulo pa sa kanyang katawan ang laway ng kubot at ang langis ng buhok nito. Walang ano-ano, biglang gumalaw ang mga buhok ng aswang at sa isang pagkisap ng mga mata ng aking abuelo, bumaba ang aswang at saka pumulupot sa kanyang katawan ang buhok nito. Ang iilang hibla ay tuluyang nakapasok sa butas ng kanyang ilong at saka sa tenga. Subalit mas lalo pa nga nabahala si Lolo nang maramdaman niyang may hibla ng buhok na unti-unting bumabaon sa kanyang braso. Isuko mo sa akin ang mutya na nakabaon sa iyong katawan at makakauwi ka ng buhay, sabi ng aswang sa garalgal na boses. Magkahalong takot at pagkamangha ang naramdaman ng aking lolo dahil nagagawa din pala ng mga nilalang na iyon ang makapagsalita. Pinilit ni Lolo na umiling at kahit may buhok na nakasakal sa kanyang leeg, pinilit niya nga magpailing. Hindi ako papayag na makuha mo ang mutya pinaghirapan kong kunin. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo makuha yun. Pero iisa lang ang sisiguraduhin ko. Hinding-hindi mo ko kayang patayin, wika ni Lolo sa hirap na pagsasalita. Muling humugot ng kanyang lakas ang aking abuelo at dahil doon unti-unting lumuwag ang mga buhok na nakapulupot sa kanya. Subalit dahil sa pagkakabuwal, nabitawan ng aking lolo ang kanyang itak. Nang mga sandaling yun, wala na siyang ibang maasahan kung hindi ang sarili niyang lakas. Unti-unti siyang bumangon at nang nagawa niya yon, hinawakan niya ang buhok ng aswang at gamit yon, naitulak niya ang nilalang papalapit sa kanya ng biglaan.
Pagkalapit ng nilalang, walang pagdadalawang isip na sinuntok iyon ni Lolo gamit ang kanyang kaliwang kamao, habang ang kanyang kanang kamay naman ay nakahawak sa buhok ng nilalang. Sobrang lakas ng pagkakasuntok ng aking abuelo na halos humiwalay na ang katawan ng nilalang sa mismong ulo nito. Isang malakas na ungol ang kumawala sa bunganga ng nilalang, subalit hindi pa rin nakontento ang aking abuelo. Makailang ulit niyang sinuntok ang kubot sa mismong sikmura nito hanggang sa halos mawalan na ito ng lakas. Noong mapansin ni Lolo na nanlulupaypay na ang aswang, binitawan niya na iyon at gumapang sa lupa ang nasabing nilalang. At parang mga ahas kung titignan ang kanyang mga buhok. Subalit kahit na ganoon ang anyo ng nilalang na iyon, hindi pa nagpatinag si Lolo. Hinawakan niya ang ulo ng aswang na iyon at sinubukang iumpog sa lupa. Dahil sa kanyang tinataglay na mutya, hindi na nagawang kontrolin ni Lolo ang kanyang lakas. Nakakatatlong hampas pa lamang siya sa ulo ng kubot sa lupa, nakita niyang nayupi na kaagad ang kanyang ulo na parang lata. Nagkalat sa lupa ang kanyang utak. Inang dapat sa mga kagaya ninyo, wika ni Lolo Virgila. Inapakan pa niya ang ulo ng kubot at kahit na nanlalaban ang iilang hibla ng buhok nito, binaliwala na lang yon ng aking abuelo. Kalaunan hindi na gumalaw ang mga buhok ng kubot at bilog ang ulo nito. Dahil sa pag-apak ni Lolo Virgila ay naging malapad na napailing na lang ang aking abuelo dahil hindi niya inaakala na makakapatay siya ng isang kubot. Habang nasa ganoong sitwasyon, bigla ang natigilan si Lolo. Naisip kasi niya ang kanyang tatay Biloy na hindi niya alam kung nasaan na. Baka kung ano nang ginawa ng aswang, nakubot sa kanya. Kinakabahang wika ni Lolo sa kanyang sarili. Dahil hindi kabisado ng aking abuelo ang lugar na pinagdalahan sa kanya ng nilalang, wala siyang nagawa kung hindi ang makiramdam sa paligid. Dito siguro ako tutungo. Malakas ang kutob ko na dito ang aming daanan. Wika ni Lolo Virgil sa kanyang sarili. Habang naglalakad ang aking abuelo, lalo lang lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Parang may kung ano kasing umuukil-kila sa kanyang isipan na may kung anong nangyari kay Biloy. Hindi ako papayag. Papatayin ko ang nilalang na yon, sabi niya at mas lalo pang binilisan ang kanyang paglalakad. Makalipas ang humigit 10 minutong paglalakad, narating na ni Lolo ang daanang tinatahak nila ng kanyang kinikilalang ama. Subalit sa kasamaang palad, wala roon si Biloy. Nagpalinga-linga si Lolo, subalit hindi niya na nakita pa ang lalaki at maging ang kalabaw ni Mang Bimbo. Saan na kaya sila napunta? Nakauwi na kaya sila? Tanong ni Lolo Virgil sa kanyang sarili. Nagpalinga-linga pa siya at nang wala na talagang palatanda ang naroon si Biloy, nagsimula nang maglakad pa uwi ang aking abuelo. Naisip niyang tiyak na nag-aalala na ang mga magulang niya sa kanya. Nakakailang minuto pa lamang siya ng kanyang paglalakad nang marinig niya ang pag-unga ng kalabaw. Saglit siyang natigilan at saka nagmatsyag sa paligid. Walang ano-ano, napagtanto ni Lolo kung saan nagmumula ang pag-unga ng kalabaw na yon. Sa kawayan! Tiyak nandun din si Tatay Biloy, wika niya. Dahil doon nagmadali siyang maglakad patungo sa kawayanan. Habang naglalakad, may kung anong naramdaman ng aking abuelo. Parang umiinit kasi ang kanyang katawan habang nagpapatuloy siya. Subalit dahil malakas ang kutob niyang naroon din ang kanyang Tatay Biloy, hindi niya pinansin ang kung anumang kanyang nararamdaman. Noong tanaw na niya ang kawayanan, napalunok siya ng kanyang laway, lalo pang uminit ang kanyang pakiramdam at nakaririnig na siya ng ingay na parang dahon na lumalagaslas. Tiyak na may kubot sa paligid, sabi niya. Dahil doon naging maingat si Lolo Virgila sa paglapit sa kawayang iyon. Ilang sandali pa ang lumipas
Natanaw na niya ang kawayanan. Napailing na lang siya nang makita niya ang kalabaw roon. Subalit, hindi niya makita ang kanyang tatay Biloy. Dahil doon, nagpasya siyang sumigaw upang tawagin ang kanyang tatay Biloy. "Tay! Tatay Biloy! Nasaan ka na?" Sigaw ni Lolo Virgil. Nakailang ulit pa siya ng pagsigaw hanggang sa may marinig siyang mahinang boses sa bahagi kung saan naroroon ang mga tinik ng kawayan. Nandito ako, anak. Huwag ka maingay. Baka mahanap tayo ng kumot dito." Nang marinig ni Lolo ang boses ng kanyang tatay Biloy, nagmamadali siyang lumapit doon. Nang siya ay nasa harapan na nito, napatanong siya rito. "Anong ginagawa dyan, tay?" tanong ni Lolo. Pinilit naman ni Mang Biloy na lumabas sa kung saan siya sumiksik at saka nagwika kay Lolo. "O pumunta dahil alam kong takot ang mga aswang sa tinik ng kawayan. Isa pa, kapag pumasok ang kubot dito, mahihirapan siyang igalaw ang kanyang buhok. At dahil paniguradong magkakabuhol-buhol yon." Napatango naman si Lolo Virgil at inilalayan ang kanyang tatay Biloy. Noong nakaalis na ang lalaki doon, kinuha niya ang kalabaw at saka nagsimula na silang umalis doon. Subalit, nakailang di pa lang sila ng kanilang nilakad, biglang may dumaan sa kanilang ibabaw. Dali-daling napayuko ang dalawang lalaki at nang mapatitig sila sa itaas, nagulat sila nang makita ang isang babaeng may sobrang habang buhok. Nakatitig sa kanila ang kanyang mga mata na nagbabaga. Gumagalaw-galaw pa na parang ahas ang mga buhok ng nilalang. Kaya napawika ang aking abuelo. "Tiyak, iyan ang kapatid ng kubot na aking pinatay," sabi niya kay Biloy. Hindi naman nakapagsalita ang lalaki at natulala lang habang nakatitig sa nasabing nilalang na palutang-lutang sa ere. "Umalis ka na kung ayaw mong matulad sa iyong kapatid. Hindi ako magdadalawang isip na apakan ang ulo mo hanggang kumalat sa lupa ang utak mo," sigaw ni Lolo Virgil. Umangil ang nilalang na iyon ng napakalakas. Nang mga sandaling yon ay parang maririnig sa buong baryo ang ingay ng nilalang. Subalit kahit alam ni Lolo na galit ang aswang na yon, hindi siya natinaga. Sinabihan niya rin ang kanyang tatay na huwag matakot dahil kaya niyang gapiin ang nasabing nilalang. "Huwag kayong mag-alala, tay. Ako ang bahala. Papatayin ko din yan," sabi ni Lolo Virgil. Sinabihan niya si Biloy na dalhin sa bahaging may puno ang kalabaw nang sa gayon ay hindi silang dalawa madagit ng naturang kubot. Agad namang iyong sinunod ng kanyang tatay Biloy at nasaktong nakarating na sila sa lilim ng kapatsili ay muling umaligid ang kubot. Sa pagkakataong yon, alam ni Lolo na siya ang pinupuntirya ng nilalang pero hindi siya natinaga. "Sige, halika at nang malaman mo kung ano ang kalalagyan mo," sigaw ni Lolo Virgil. Matapos niyang sumigaw ng mga katagang yon, humagikik ang nilalang na iyon sa kanya at walang ano-ano ay lumapag sa lupa. Halos doble ng haba ng kanyang buhok ang kanyang taas. Parang mas mabagsik din iyon kaysa sa unang kubot dahil parang mas malakas ang bawat hibla nun. Sa isang pagkisap ng mata ni Lolo Virgil, biglang gumalaw ang mga hibla ng buhok patungo sa kanya. Mabilis iyon at halos hindi niya namamalayan. Nalaman na lamang niyang inaatake siya ng aswang na iyon nang dumampi sa kanyang balat ang matalim na dulo ng buhok nito. Nang mga sandaling yon, tuluyan nang nag-init ang katawan ni Lolo na siyang naging dahilan kung bakit nag-ibayo ang kanyang lakas at liksi. Ilang saglit pa, nakita niyang papalapit sa kanya ang halos lahat ng buhok ng kubot. Dahil doon, mabilis siyang umiwas bago pa man malaman ng aswang na iyon kung nasaan siya. Hinawakan niya ang buhok ng kubot at walang pagdadalawang isip na iyon ay iwinasiwas. Tanging pag-ungol na lang ang maririnig sa nilalang dahil halos mapunit na ang anit nito sa lakas ng pagkakahila ni Lolo Virgil. Napatawa na lang si Lolo noong mga panahong yon dahil sa reaksyon ng aswang.
Bilisan mo! Lumabang ka! Pasigaw ni Lolo ng mga katagang yun. Mabilis siyang hinagupit ng iilang hibla ng buhok ng aswang. Hindi iyon nalaman ni Lolo, kaya natamaan siya sa kanyang leeg, na siyang naging dahilan para iyon ay masugatan. Dahil doon, napamura si Lolo. Humanda kang aswang ka! Pagkatapos niyang isigaw ang mga katagang yon, sinuntok niya sa batok ang nilalang. Napaungol ang aswang kaagad na napalingon sa kanya. Akmang susuntukin pa sana niya ulit iyon, pero bigla ang nakapiglas ang naturang nilalang na yon. Umatras ng ilang dipa ang aswang habang nananatiling nakapako ang kanyang paningin kay Lolo. Umangil iyon at halos hindi makapaniwala sa kung anumang kakayahan ng aking abuelo. Iginalaw-galaw ng aswang ang kanyang buhok habang nakangisi kay Lolo. Inakala ni Lolo na papaatake na naman ang nilalang na iyon, kaya hindi niya iwinaglit ang titig niya roon at saka inabangan ang pag-atake nito. Subalit, napamura na lang ang aking abuelo noong bigla ang may lumusot mula sa ilalim ng lupa. Iyon ay mga buhok ng kubot na bumaon sa kanyang mga braso. Muli na lang siyang napamura noon nang makita niyang buhok pala yun ng kubot. Pinadaan lang niya sa ilalim ng lupa para hindi mahalata. Hindi ako makakapayag na maiisahan mo lang, sigaw ni Lolo. Kahit nakatuhog pa sa kanyang braso ang mga matatalim na hibla ng buhok, wala siyang naging pakialam. Hinawakan niya iyon at buong lakas iyong hinila. Sobrang bilis ng pangyayari na halos hindi na nagawa pa ng aswang na makawala doon. Dahil sa lakas ng pagkakahila ni Lolo sa buhok ng nilalang na yun, napasubsob iyon sa lupa. Hinila pa ni Lolo iyon at wala siyang naging pakialam kung nasusugatan ang aswang sa kanyang ginagawa. Papatayin kita! Sigaw ni Lolo. Ang balak sana ni Lolo Virgil noong mga panahong yon ay ilapit sa kanya ang nilalang at saka aapakan niya ang ulo noon ng buong lakas nang sa gayon ito ay mamatay na kagaya ng kapatid nito. Subalit ilang saglit pa lang ang paghila ni Lolo nang biglaang bumangon ang aswang. Ngumisi iyon sa kanya at nagwika. Kaya pala nagagawa mo ang mga bagay na yan. Nasa iyo pala ang mutya ng kampana. Sabi ng aswang na iyon at napailing si Lolo, at bago pa man may kung anong sasabihin ulit ito, sinuntok na siya ni Lolo Virgil. Malakas ang pagkakasuntok na iyon at halos umalis na sa katawan ng aswang ang sarili niya. Muli pa sanang susuntukin ni Lolo ang aswang, subalit mabilis siyang umilag. Kaya lahat ng mga hibla nito ay parang naging mas agresibo. Sa isang pagkisap ng mga mata ng aking abuelo, nakakapit na sa kanyang buong katawan ang buhok ng aswang na kubot at ramdam na ramdam niya ang kirot sa kanyang balat. Mabilis na pumulupot sa buong katawan ni Lolo ang buhok at pilit na pumapasok ang mga hibla nun sa mga butas ng kanyang katawan at sa kanyang braso. Walang ano-ano nang medyo naging mahigpit at malakas ang pagkakapulupot ng buhok sa braso ni Lolo. Walang pagdadalawang isip niyang kinalas iyon gamit ang kakaiba niyang kapangyarihan. Dahil sa ginawang iyon ni Lolo ay napatawa na lang ang aswang. Pilit din itong hinigpitan pa ang kanyang pagkakapulupot kay Lolo upang hindi talaga ito makatakas sa kanya. At dito po napuputol ang ating ika-4 na kabanata sa kwentong ito. Abangan po natin ang susunod. Maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybaya. Hanggang sa muli.